So dito, napag-aralan po natin last year rather, that ang isang attribute, characteristic o katangian ng isang false teacher na kumakalaban sa Ebanghelyo, sila po ay nagiging hadlang sa ating understanding sa katotohanan. Kasi sabi nga po dito, sino ang pumigil sa inyo? So sila po ay humahadlang sa mga Kristiyano sa kanilang pagsunod sa katotohanan. At yung katotohanan na tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang ikalawang katangian naman po ng mga false teachers ay makikita po dito sa talatang 8. Hindi maaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin niyo sana, ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. So dito nakikita po natin that ang isang halimbawa ng gawain ng isang false teacher or teachers ay hinalintulad po sila sa isang pampaalsa na inilagay po sa harina which causes the flour or the bread to rise. Nang ibig sabihin, kapag may nakapasok po ng isang maling doktrina na sumasalungat po sa Ebanghelyo, kapag ang iglesia ho ay hindi nagbabantay, posible na maapektuhan po ang bawat isa. Kaya nga po ang doktrina ay napaka-importante sa loob po ng church. Kapag wala po yung biblical doctrine, walang kaalaman po ang mga kapatiran in the body of Christ. At kapag hindi naman hinihimay-himay ng iglesia ang bawat salita ng Diyos, sila po ay agad madadaya at hindi nila malalaman yung konteksto po ng bawat pagkabigkas ng mga alagad ni Kristo. So nakikita po natin dito that number one, a false teacher ay humahadlang sa ating paglago at pangunawa sa katotohanan. Number two, false teachers ay hinalintulad sa yolk or yeast. We could say pampaalsa within the bread that causes much of an inflation of false teaching sa church. Ngayon, pagdating po sa talatang G's, ito po nakalagay, umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo, maging sino man sila. So, ayon po sa ikatlong halimbawa ng gawain po ng isang false teacher, sabi po ng Biblia, according to verse 10, sila po ay nagbibigay ng ibang pananaw. They give you a different gospel. They give you a different view of Christ. They give you a different Jesus. Na ano po yung ibang pananaw na binibigay po ng mga false teachers dito po sa Aklat ng Galatia? Well, unang-una, ipinaliwanag na po ni Pablo in the first few chapters that kapag ayon po sa ebanghelyo ng mga false teachers, kapag tinanggap daw si Kristo at nagpatuli, magiging katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos at may ituturing ka matuwid sa araw po ng paghuhukom. Subalit, ipinapaliwanag po ni Pablo, it is only faith alone in Christ at wala nang dagdag pa. It is not faith plus works upang ikaw ay maituring matuwid, kundi faith lamang kay Kristo. Kaya naman, ang judgment na sinabi po ni Pablo patungkol po sa mga ito is this. Sabi po ng Biblia sa talatang 11, may mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo iyan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ang mensaheng tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ang mensaheng hindi matanggap ng iba. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapotpon na rin sila or to emasculate themselves. Which we have come to learn in the Old Testament that kapag palaho, you are cut off, that means wala ka parte sa covenant community. So ang hatol po ni Pablo sa mga false teachers is that kung sila po ay magpapa-emasculate or they are to sever themselves physically, this means ang sino man po nagtuturo ng ibang ebanghelyo, they are better off to be cut off
at wala na po silang kaugnayan in the covenant community. So ngayon, yung ating pag-aaralan ay 2 talata lamang mga kapatid. And that is from verses 13 to 15, or rather 3 verses, from verses 13 to 15. At ang magiging sentro po ng ating pag-aaral is yung 2 salita. Number 1 is of course, tinawag. And number 2, yung salitang malaya. Yan ang magiging sentro ng ating pag-aaral nitong gabi. Yung unang salita, tinawag, at yung ikalawa, malaya. Now sabi po ni Pablo dito sa talatang 13, mga kapatid, tinawag kayo. Mga kapatid, tinawag kayo. Now, yung salitang tinawag ay napaka-importante sa aklat ng Galatia. Dahil ito po ay nahuhulog sa 2 kampo. Yung mga tinawag ng Diyos at yung mga tinawag ng mga false teachers. Halimbawa, kung babasahin po natin saglit ang Galatia 1, talatang 6. Galatia 1, talatang 6. Tignan niyo po yung nakalagay dito sa Galatia 1, talatang 6. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. So dito, nakikita po natin as early as chapter 1 that yung salitang tinawag ay napaka-importante para sa mensahe at pangangaral po ni Pablo para sa mga taga-Galatia. Dahil kanina, yung binasa ho natin is that pagkatapos po niya ipaliwanag yung mga ilang klase mga katangian ng mga false teachers, ang banggit naman po ni Pablo sa talatang 13 ng Galatians 5 is that, pero kayo mga kapatid, kayo'y tinawag. Pero tinawag po saan? Hindi sila tinawag upang bumalik sa kautusan, hindi po sila tinawag upang magpatuli, hindi po sila tinawag upang maging obligado ho sila sa kanilang pagsunod po sa buong kautusan upang maibalik po yung sumpa ng Diyos sa kanila, kundi sila'y tinawag kay Kristo Jesus. Kaya inulit na naman po dito sa Galatia 5, kung titignan po natin, ang talatang 8, sabi po dito, sa Galatia 5, talatang 8, hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. So again, nakikita ho natin as early as chapter 1, and then inulit na naman po sa chapter 5, that yung salitang tawag or tinawag ay napaka-importante sa liham po ni Pablo na ito and those towards Galatians. So nakikita ho natin that the word call here has something to do with salvation. Kapag tayo po ay tinawag ni Kristo, it is not a physical call, mga kapatid, kundi ito yung tinatawag po ng mga theologians, internal call. Kasi may 2 klaseng tawag na makikita po natin sa Biblia. Halimbawa, kapag ang lahat po ng tao ay nakakarinig ng mensahe ng Diyos, yan po yung sinasabi po natin, the general call. Tinatawag po ang lahat ng tao na magsisi. Subalit, sa lahat ng tao na nakikinig, hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat ay lalapit kay Kristo. Pero yung mga taong tinawag ng Diyos internally, yung mga tupa ng Diyos, yung mga taong tinawag ng Diyos to be His elect, yan yung mga taong lalapit kay Kristo. At yan yung sinasabi po ni Jesus sa Juan 6, na ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. So habang tayo po ay nagpapalaganap ng salita po ng Diyos, we are preaching yung tinatawag na general call. Marami nakakarinig. Pero yung mga tatanggap lamang, sila po ay nakaranas na tinatawag po internal call. Kaya makikita po natin yan sa mga katuruan ni Kristo. Halimbawa, many are called. General call po yon. But few are chosen. Internal call ang tawag po doon. So ngayon, kapag sinasabi po ng Biblia sa aklat ng Galatia, may tumatawag ho sa atin upang tayo po ay makahantong sa tamang pananampalataya, this is a call to salvation. But it is also a call to the gospel.
Hindi po pwede na ang tao po ay tinawag sa kaligtasan, pero magkahiwalay naman siya sa gospel. Kapag ang tao po ay tinawag sa gospel, tinatawag din po siya sa salvation. Kaya sabi po ni Pablo po dito sa talatang 8, uulitin ko ho, hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. So may tawag ang Diyos for salvation, pero may ibang tawag din na hindi nanggagaling sa Diyos. Yung tawag na hindi nanggagaling sa Diyos ay yung tawag ng mga false teachers, ang tawag ni Satanas upang tanggapin ng mga tao ang maling ebanghelyo, ang maling pananaw, ang maling doktrina na magpapahamak sa ibang tao. Kaya naman, pagdating po dito sa talatang 13, sabi po ni Pablo, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. So here's the question. Saan nakatuon yung tawag na ito? Well, nasabi na po natin kanina, kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi lang po tayo tatawagin upang gamitin ho niya, pero tinawag po tayo unang-una to be saved in Christ sa pamagitan po ng Ebanghelyo. Pero sabi po ni Pablo dito, tinawag tayo upang maging malaya. Now, the words malaya or freedom is very important. Dahil kung tatanungin po natin, the first question, saan banda po tayo pinalaya ng Diyos? Kasi ang gospel ay nagpapalaya. Si Kristo ay nagpapalaya. Pero anong ibig sabihin na tayo po ay tinawag na maging malaya? Well, unang-una, bago po natin himayin maigi ang salitang malaya, ano po ba ang opposite ng malaya? Bondage. Alipin. Hindi malaya. And it's interesting kasi yung salitang malaya, ito po ay pinagpapatuloy po ni Pablo to which sinimulan na po niya ang katuruan ng kalayaan as early as chapter 2. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Kapitulo 2, talatang 1. Kapitulo 2, talatang 1. Tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Sa Kapitulo 2, talatang 1. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama ko sina Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Hudyo. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinapagurang ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Hudyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakikisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. So ngayon, nung sinabi po ni Pablo sa Galatia 5, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging malaya, malaya po saan? Sa isang banda, sa testimony po ng Biblia, tayo po ay pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, ang sino man sumusunod sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang ikalawang halimbawa naman na pinalaya po tayo ni Kristo ay mula po sa pagiging alipin ni Satanas. Tayo po ay itinuring po noon ng Diyos bilang mga patay at tayo ho ay instrumento ni Satanas. Siya yung masamang espiritu na kumikilos sa atin upang hindi makasunod sa Diyos. So pinalaya ho tayo mula sa pagiging alipin po natin from Satan. And yet Jesus also says, whom the Son sets free is free indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, ang lahat po na yan ay totoo. Pinalaya po tayo ni Kristo mula sa kaharian ni Satanas, mula sa kasalanan. Pero dito, nung banggitin po ni Pablo as early as chapter 2, yung katuruan ng kalayaan, meron ginagawa yung mga false brethren
sa mga tao in Galatia. Yung kalayaan that they received from Christ, nais pong kunin ng mga Judaizers at maibigay sa kanila yung bondage ng kautusan. Halimbawa, sabi po dito sa talatang 4, nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaan na natanggap natin kay Kristo Jesus at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. So sa anong banda nagiging alipin ang isang tao sa kautusan ni Moises? Unang-una, they become slaves of obeying the whole law, bagamat hindi nila kaya na tuparin ang buong kautusan. Kung babasahin po natin muli ang Galatia 5, tignan niyo po sinasabi dito sa talatang 3. Galatia 5, talatang 3. Sa anong banda nagiging alipin ang isang tao sa kautusan ni Moises? Sabi po dito sa Galatia 5:3, inuulit ko na ang sino mang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Na sino po ba ang mga sinumpa ng Diyos? Yung mga taong hindi makasunod sa buong kautusan. So ngayon, nung sinabi po ni Pablo that kayo'y tinawag upang maging malaya, malaya po saan? Ayon po sa ganitong teksto, malaya sa burden and curse ng kautusan na hindi ho natin kayang tuparin. At sino ho nakatupad po doon upang tayo po ay maging malaya? Si Jesus. Kaya naman, ang ginagawa po ng mga false teachers, binabalik po nila ang church to being slaves ng kautusan. Sinasabi nila kung ikayo ay sasampalatay kay Kristo na may halong pagtutuli, na may halong pagsunod sa mga seremonya, kayo'y maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, hindi kayo tinawag na maging alipin muli ng kautusan ni Moises, kundi kayo'y tinawag upang maging malaya. Yan ang effects ng Ebanghelyo. Dahil si Kristo na ho ang nakasunod para ho sa atin at tinupad po niya ang buong kautusan, we are free from the burden of the law dahil ang sentro na po na ating pananampalataya ay hindi na po nakatuon sa ating performance upang tuparin ang kautusan, kundi nakasentro na po kay Kristo na siyang tumupad po ng lahat. Biro niyo po mga kapatid, 613 commandments sa lupang tipan. At kapag isa sa mga commandments po na yan ay nilabag ho natin, patuloy po tayong magiging alipin ng kautusan. At hindi ho natin mababayaran ang bawat utos na ating nilalabag sa harapan ng Diyos. Pero si Kristo, who is the second Adam, the last Adan, si Kristo who is greater and better than Moses, si Kristo na siyang katuparan ng buong kautusan, tinupad na po niya ang lahat upang tayo po ay lumakad sa Espiritu at maging malaya mula sa kanyang biyaya para tayo po ay makasunod sa kanya. So ngayon, now that we understand yung tema ng salitang malaya, we are called to be free. We are called to be free from the burden and curse of sin na kumikilos sa atin nung tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. Ngayon, kung babalikan po natin ang talatang 13 ng Galatia 5, tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Now, what does this mean? It means, dahil wala na ho tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan ni Moises, at tayo ho ay itinuring na Diyos bilang mga malaya na dahil po kay Kristo, posible may mga tao na may gaytong klaseng pananaw. Dahil ako ay pinalaya na ni Kristo, gagamitin ko na ang aking kalayaan mula sa Diyos para tuparin ang aking masasamang pagnanais. Yan din ho ang naging problema sa aklat ng Roma. Kung atin po saglit babasahin sa Roma Kapitulo 6. Roma 6. Ito rin ay naging problema sa aklat ng Roma. Roma 6, talatang 1. Tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Roma 6:1.
Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalo madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? So dito nagpapakita ho sa atin that kapag tayo ho ay pinalaya ni Kristo mula sa kasalanan, hindi dapat nating gamitin yung kalayaan po na yan upang manatili pa sa kasalanan. Ganoon din sa aklat ng Galatia. Dahil kayo'y tinawag upang maging malaya, saan nyo ginagamit ang iyong pananampalataya? Saan nyo ginagamit ang iyong mga katawan? Saan nyo ginagamit ang iyong mga oras? Saan nyo ginagamit ang iyong puso, mata, lahat? Saan nyo itinutuon? So sabi ni Pablo, dahil kayo'y pinalaya ni Kristo mula sa kautusan, mula kay Satanas, mula sa kasalanan, gamitin nyo ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi para sa laman, kundi para sa Kanya. At yan din ay naging problema, hindi lamang sa aklat ng Roma, pati na rin sa church sa Korinto. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 8. Unang Korinto 8, at makikita ho natin, yung Christian liberty ay nagiging problema minsan sa mga Kristiyano. Unang Korinto 8, talatang 9. Unang Korinto 8, talatang 9. Sabi po ng Biblia, ngunit, kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo, dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong mahihina pa sa kanilang pananampalataya. So notice yung ginamit po dito. Ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano. So dito, ang kalayaan ng Kristiyano, ayon sa konteksto ng unang Korinto, ginamit po nila ang kanilang Christian liberty upang kainin ang anumang bagay kahit na ito'y nakakatisod sa mga wala pang masyadong kaalaman sa kanilang kalayaan na nakuha po nila mula kay Kristo. So may kalayaan po na binigay sa atin ng Diyos na pwede gamitin sa kasamaan kung hindi ho tayo nag-iingat. So we see here, kung yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos ay pwede gamitin sa kasamaan, sinasabi naman po ni Pablo, huwag nating gamitin yung kalayaan na yan para gumawa ng kalokohan. Kundi ang kalayaan po na yan, kaya naman ibinigay po ang kalayaan sa atin mga kapatid dahil nung tayo po ay itinuring ng Diyos bilang mga patay sa espiritual, wala tayong kalayaan na gumawa ng kabutihan sa harapan ng Diyos. Ang kalayaan lang po natin ay nakasentro lamang sa kasamaan. Kaya nga, one of the things na minsan tinatanong po ng mga tao is this. Sa ating pag-aaral at ating kaalaman sa Biblia in the Reformed faith, ang tao po ba may free will? May kalayaan po ba talaga ang tao? And the answer is yes and no at the same time. Yes in the sense, kapag tinuro po ng Biblia yung salitang kalayaan, it's another way of saying yung nais or desire. Saan nakatuon ang ating desire? Well, kung tayo po ay alipin ng kasalanan at wala po tayo kay Kristo, may nais, may kalayaan ho tayo na nakadirekta lamang sa kasamaan. Kaya nga nakalagay po sa Biblia, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Bakit po ganon? Dahil may kalayaan sila pero palagi nakatuon sa kasamaan. Subalit, nung tayo po ay pinalaya ni Kristo, bahagi din po dito yung ating nais na pinalaya po niya upang yung nais po na yan ay maitoon po sa kabanalan. Pero upang mangyari ho yun, kailangan bigyan po tayo ng Diyos ng panibagong puso at panibagong espiritu. Kaya nga napakalino na itinuturo po ng Biblia, walang makalapit sa akin. Maliban kung siya'y papalapitin ng Ama na nagsugo sa akin. Anong ibig sabihin walang makalapit sa akin?
It means hindi kaya ng tao na gamitin ang kanyang free will or nais to come to Christ unless palayain siya ni Kristo mula from that sinful domain. So ngayon, nung sabihin po ni Pablo, mga kapatid, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging malaya, it means that yung kalayaan na natanggap po natin kay Kristo, the desire, the choices, the conduct to do what is right, wag nating gagamitin yan para sa laman. To which, makikita po natin in the next few Fridays, kung lolobin po ng Diyos, ano po ba nagiging bunga ng buhay ng isang tao kapag itinoon po niya ang kanyang kalayaan para sa laman? Ano yung lilitaw sa kanyang buhay? Pag-aaralan po natin yan in the next few Fridays. But nonetheless, kung babalikan po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos, dito naman po tayo sa 1 Pedro, Kapitulo 2. 1 Pedro, Kapitulo 2. Again, as I remind you, Christian liberty, kapag walang order, ay naitotoon po at nagagamit sa maling paraan. 1 Peter, chapter 2, talatang 16. 1 Pedro 2, talatang 16. Sabi po ng Biblia, malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So ngayon, pagdidikitin po natin yung mga katuruan po ng New Testament documents when it comes to yung salitang malaya. Unang-una, tinawag po tayo ng Diyos upang maging malaya para hindi tuparin yung nais ng laman, kundi tuparin ang kalooban ng Diyos. Pagdating po sa aklat ng Roma, ano po naging problema po nila? Well, ginagamit po nila ang kanilang kalayaan kay Kristo to eat anything and everything kahit ito'y nakakatisod sa kaalaman ng mga Kristiyano na may hina sa pananampalataya. Pagdating naman po sa aklat ng 1 Pedro, ano naman po ang konteksto ng kalayaan na ito? Ang mga Kristiyano in 1 Peter, dahil sila'y inuusig ng pamahalaan, dahil sa kanilang pananaw, wala ako sa kapangyarihan o sa ilalim ng kapangyarihan ng gobyerno, dahil ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, hindi ko na kailangan magpasakop pa sa pamahalaan. Pero sabi po ni Pablo, as heavenly citizens, na dumadayo lang dito sa mundo, huwag mong gagamitin ang iyong kalayaan for ungodliness, kundi gamitin nyo upang mamuhay kayo ng tama. So ngayon, now that we understand kung paano po gamitin yung salitang kalayaan or yung free will or yung Christian liberty, bakit po nasabi ni Pablo, gamitin po natin sa tama ang ating kalayaan? Now, balikan po natin ang Galatians 5. Sabi po dito, sa talatang 14, or rather sa talatang 13, sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Now, at first glance, maaari ho natin tanungin, parang medyo out of flow yung katuruan ni Pablo dito kasi kung titignan po yung istruktura mula po sa talatang 7 hanggang talatang 12, ang itinuturo po ni Pablo dito ay tumutukoy po sa mga false teachers. Okay. Pero pagdating po sa talatang 13, ipinaliwanag po niya, huwag mong gagayahin yung mga false teachers na tinawag sila upang maging alipin ng kautusan. Huwag kayong gagaya sa mga yan, sapagkat kayo'y tinawag upang maging malaya. Pero, biglang binanggit ni Pablo yung mga salitang, sa halip, gamitin ninyo ang kalayaan ninyo upang magmahalan at magtulungan. At first glance, it seems out of place. But when you look at the whole chapter, hindi siya out of place. Matter of fact, nagbibigay na po ng mga hints si Pablo patungkol po sa isang issue na nagaganap sa church. Halimbawa, kung titignan po natin muli, ang talatang 7, or rather talatang 6, sa talatang 6,
Sabi po dito, sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamagitan ng pagmamahalan. So as early as verse 3, nakikita ho natin, may ini-insert na po si Pablo dito patungkol po sa pagmamahalan. And then inulit niya na naman sa talatang 13, gamitin nyo ang iyong kalayaan para sa pagmamahalan at sa pagtutulungan sa bawat isa. Bakit po niya binanggit yon? Is because, bagamat hindi binabanggit in detail yung isang problema na maaari na nagaganap po in the church, posible nakarating kay Pablo ang isang report that nagkakaroon po ng pagkakahati-hati at pagkakaaway-away within the church in Galatia. So ngayon, kung nagkakaroon po ng dibisyon, nagkakaroon po ng tampuhan, nagkakaroon po ng walang pagkakaisa ang church, ano po ang gamot? Ang gamot is, kung kayo'y pinalaya ng Diyos, lahat na natutunan po natin sa Ebanghelyo, lahat na natutunan po natin kay Kristo, lahat ng naranasan po natin mula sa banal na Espiritu, gamitin po natin yan upang magmahalan tayo. Why? Because yan ang bunga ng isang taong pinalaya ni Jesus. Imposible na ang tao po nakatanggap ng Ebanghelyo, ang bunga po niya ay poot at galit until the day that he dies. Pero makikita po natin in the next few Fridays that ang bunga ng Espiritu, unang-una ay pag-ibig. Kitang-kita ho natin yun in chapter 5. Notice how Paul is working gradually. Sabi niya, hindi mahalaga ang pagtutuli. Hindi mahalaga kung ikaw ay tuliman o hindi. Ang mahalaga ay naipapakita mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagmamahalan. And then inulit niya na naman, gamitin mo ang kalayaan mo sa pagmamahalan. Bakit po? Dahil ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So maaari nakatunog po si Pablo ng isang problema in the church that there were some na maaari na nakaranas po ng kalayaan, kaya lang dahil sa lack of knowledge at hindi sila nagbabantay, ginagamit po nila ang kanilang kalayaan mula kay Kristo not to love, but to interrogate and hurt and take revenge and to retaliate against the brothers and sisters in Christ. Kaya ang kagandahan po nito mga kapatid is this. Kapag tayo pala ho ay nagmamahalan, pinapakita ho natin hindi lang sa mga kapatiran, pati na rin po sa buong mundo, na tayo'y pinalaya ni Kristo. Pero kapag tayo ho ay alipin ng unforgiveness, alipin ng selfishness, alipin ng bitterness, alipin ng anger and hatred, pinapakita ho natin, hindi tayo pinalaya, kundi alipin muli po tayo from to hate, to anger, and to sin. Kaya nga sabi ni Kristo, he that sins is a servant to sin. Is hatred a sin? Absolutely. Hatred of the flesh, it's a sin. Is selfishness a sin? Absolutely. Is unforgiveness a sin? Absolutely. So ngayon, sabi ng Biblia, yung nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Subalit yung nagmamahal, yung nagpapatawad, yung tumutulong sa kanyang kapatid sa pananampalataya, pinapakita po niya na siya'y anak ng Diyos Ama. According to Matthew chapter 5. At alam po natin na may problema in the church pagdating po sa pagmamahalan, dahil kung babasahin po natin yung talatang 26, tignan niyo po yung nakalagay ho dito, sa talatang 26, huwag tayong maging mapagmataas. Huwag natin galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. So again, there's a reason kung bakit sinabi ni Pablo, magmahalan, magtulungan. Dahil ano po yung nangyayari in the church? Well, nagkakaroon po ng galit, nagkakaroon po ng espiritu na maging mapagmataas, at may mga inggitan pa na nagaganap. Kaya pagdating po natin sa Kapitulo 6,
talatang Gs, basahin po natin, Kapitulo 6, talatang Gs. Tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Kapitulo 6, talatang Gs. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So you see how everything is connected? We could say that ang Galatians ay mailalagay po sa ganitong klaseng summary. Lumihis ang mga Kristiyano sa maling o sa tamang doktrina. They embrace a false gospel. Ngayon, ang naging bunga ng kanilang pangtanggap ng ibang ebanghelyo, lumalakad sila sa isang bagay that they shouldn't be walking in. At ang naging resulta po nun, may inggitan, may tampuhan, may pagkakahati-hati sa loob ng church. So ngayon, ang solusyon po ni Pablo is, gamitin ninyo ang kalayaan ninyo to do what is godly in the sight of God. At mangyayari lamang po yan kung sila'y susunod sa kalooban ng Diyos. At ano po ang kalooban ng Diyos kung bakit po kailangan gamitin ang kalayaan na yan? Balikan po natin ang Galatia 5, dito naman po tayo sa talatang 14. Galatia 5, talatang 14. Sabi po ng Biblia, sapagkat ang buod, or the summary, the whole, ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Now, there could be an intellectual tension sa ganitong klaseng katuruan kasi sabi po ni Pablo, ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. E teka lang, di ba there are 613 laws? Paano ho natin masasabi na ang buong kautusan or all 613 ay natutupad lamang sa isang utos? Love your neighbor as you love yourself. Now, there can be a tension here kasi kung natatandaan po natin yung Gospels, tinanong po ng isang iskriba, Guro, ano yung pinakadakilang utos? Hindi sinabi ni Kristo, love your neighbor as you love yourself as the first commandment. Ang sabi niya na pinakadakilang utos, number 1 is, mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Pero dito, sinasabi ni Pablo, ang buod ng kautusan is fulfilled in one word. Love your neighbor. That's the second greatest commandment. That's not the first. That's the second. So ngayon, the question is, how do you reconcile the tension? And the answer is, there is no tension. There is no contradiction. Dahil unang-una, there's a context kung bakit nasabi po ni Pablo ito. In one sense, totoo. Love is very important in the Old Testament. Bakit po? Dahil unang-una, kung titignan po natin ang dalawang dakilang utos, both of them involve love. Number 1, love the Lord thy God. Number 2, love your neighbor as you love yourself. So, ang ibig sabihin po ni Pablo dito is, kung titignan po ang buong kautusan, bakit nga po ba ibinigay ng Diyos ang kautusan? Number 1, para maipakita na sinful tayo. Pero the reason kung bakit nais niya ipakita how sinful we are, dahil ito po ay udyok ng pag-ibig on God's part. Gusto niya maingatan ng tao. Subalit hindi magawa ng tao na sumunod, kaya based on love, sino ho ang kanyang isinugo? Si Jesus. So ngayon, what is yung relevance po nito sa nangyayari in the church? Posible that the false teachers are saying, kung nais mo tuparin ang buong kautusan, sundin mo ito, sundin mo ito, sundin mo yan, and this. Pero kay Pablo, kapag ikaw ay nasa ebanghelyo na nagbibigay ng kalayaan, matutupad mo na ang buong kautusan kung kayo'y magmamahalan. Kapag nagmamahalan ho tayo mga kapatid, hindi po yan bunga ng ating sariling gawa. Kaya ho tayo nagmamahalan dahil ang unang iniibig po natin ay ang Diyos. At kaya naman po tayo unang umibig sa Diyos bago sa ating kapwa dahil siya ang unang umibig sa atin.
So tingnan niyo po yung effects po nito. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Tayo naman ay iibig sa Diyos. At kapag tayo ho ay umiibig sa Diyos, iibigin din po natin ang ating mga kapwa at kapatiran. So in a sense, ayon po sa buod ng buong kautusan, nahuhulog pa rin sa pag-ibig. Pero dahil po, ang ginamit po ni Pablo dito ay isang teksto mula sa Lumang Tipan. This is from Leviticus chapter 19, verse 18. Ito po ay kinuha sa aklat ng Leviticus 19, talatang 18. Alam niyo ho, hindi lang si Pablo nagsasabi nito na ito ang buod ng buong kautusan. Pati na rin ang ating Panginoong Jesus. Basahin po natin ang Mateo 22. Matthew chapter 22. Basahin po natin dito sa talatang 39. Matthew chapter 22, verse 39. Sabi po ng Biblia, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga sinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Natingnan niyo po yung kagandahan ng Lumang Tipan. Kapag tinignan po natin maigi yung istruktura ng bawat propeta, ng bawat utos na makikita sa buong Lumang Tipan, talagang nahuhulog ho ito sa dalawang utos eh. Unang-una, bakit po ibinigay yung 10 utos? To love God and to love your neighbor. Alam niyo po, yung mga bata in Sunday school, ang nagiging assignment po nila is to memorize the 10 Commandments. The first 5 commandments, masasabi po natin, ay tumutukoy po on how to love God. Number 1, you shall have no other gods before me. You shall not make any other graven images on heaven, on earth, and etc. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. And number 4, keep the Sabbath day holy. So the first 4 commandments, nakikita po natin mga kapatid, ay nakasentro sa Diyos. Pero pagdating po sa next other commandments, na kung tawagin yung ikalawang bahagi, nakasentro na sa ating kapwa. Honor your father and your mother. Thou shalt not do this. Thou shalt not do that. Lahat yan ay tumutukoy sa ating kapwa. Pero hindi lang yung 10 utos sa Exodus na nagpapakita na totoo talaga sinasabi ni Kristo. Bakit nagsusugo ang Diyos ng mga propeta? To call men to repentance. Repentance for what? So that their hearts would love the Lord again. And also, sinasabi ng mga propeta ang katotohanan sa kanilang kapwa, because if you love your neighbor the way you love yourself, sasabihin mo ang katotohanan. You see this pattern all throughout the Old Testament. Repentance to God so you can love God. You teach the truth because you love your neighbor. Nakikita po natin the structure of the Old Testament ay nakasalalay sa dalawang utos. Ngayon, sa konteksto naman po ng Galatia, bakit sinabi ni Pablo, ito ang buod? Dahil ang itinuturo mga false teachers is, this is the summary of the law. Trust in Christ, do your ceremony, at magpatuli. Pero wala silang pagmamahal sa kanilang kapwa. Walang kabuluhan ang kanilang ebanghelyo. Pero kay Pablo, hindi mo man ma-observe ang seremonya, hindi ka man tuli, at hindi ka naman magpapatuli, subalit, natutupad mo ang buong kautusan kung kayo'y nagmamahalan. Dahil yon ang bunga ng isang taong nagmamahal sa Diyos. Kaya, kung hindi naman gagawin na mga kapatiran ito, pinapakita po nila, they're not walking in freedom. So kapag tayo ay nagmamahalan, tinutupad natin, hindi lang yung kautusan ng Diyos, kundi ang kautusan ni Kristo. Where do we see this? Chapter 6, beginning at verse 1. Chapter 6, beginning at verse 1. Mga kapatid,
Kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Verse 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Mga kapatid, paano ho natin pinapakita na tayo po ay pinalaya ng Diyos? Well, do you help your brothers and sisters in Christ kapag meron po silang problema? O kapag may kapatiran po tayo na nahulog sa kasalanan, tinataboy po ba natin sila? Or may nais po tayo na i-restore yung mga nanghihina? Number 3, kapag nakakarinig ka ng mga burdens ng mga kapatiran, tinataboy po ba natin sila? Or you pray with them and you carry each other's burdens? Sabi ng Biblia, kapag ginagawa pala ho natin ito, hindi lang natin pinapakita na tayo pinalaya ni Kristo, kundi tinutupad po natin ang utos ni Kristo. Subalit, kapag hindi pala natin tinutupad ho ito, ano ang magiging ugali ho natin? Balikan po natin ang Galatia 5, talatang 15. Ito po ang magiging bunga kapag hindi natin sinunod ang utos ni Kristo. Verse 15, ngunit, kung patuloy kayong mag-aaway-away na para mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Napakabigat po na salita na yun. Parang tayong mga hayop daw. Nakita niyo na po ba ang Animal Kingdom? A few days ago, may pinanood po ako na, I think it was National Geographic or some Discovery Channel na show about animals. Napakatindi po na ginagawa ng mga hayop, mga kapatid. Talagang it's very brutal. Ang gawain pala po ng mga oso is that kapag hindi nila mapapakinabangan ang kanilang mga sanggol na oso, what they tend to do, kinakain pala ho nila. They devour each other. When it comes to the animal kingdom naman, in the jungle, 2 silver-back na gorillas, para lang maipakita their dominance, nagpapatayan ho sila. The same thing can be said kapag may defect ang kanilang mga anak, kahit maliit po yung gorilla, papatayin ng kanilang mga magulang. Brutal. Pero dito, sabi ng Biblia, kung kayo'y magpapatuloy na mag-aaway-away na para mga hayop, baka tuluyan na ninyo masira ang buhay ng isa't isa. Ito ang rason kung bakit napakaraming dibisyon sa church. Ang dibisyon ay nagmumula dahil po sa selfishness. Selfishness. I have heard many types of stories of division. May mga churches na nagdi-divide dahil sinabi ng isang kapatiran, this bookshelf can only be on the right side. Pero sabi ng isang kapatiran, no, this bookshelf should be on the left side. Dahil hindi magkasundo, naghiwalay. Mababaw. Meron naman because of politics. Meron naman dahil hindi lang kinamayan, nagtampo, hindi na nagpakita, nagkaroon ng division ng church. Pero ang mga bagay na ito ay pwede maiwasan kung gagamitin yung kalayaan na natanggap natin mula kay Kristo sa pagmamahal at sa kabutihan. So, ang tanong po nitong gabi, mga kapatid, tayo po ba nakaranas ng kalayaan? Kapag lagi ho natin iniisip ang ating sarili at hindi po yung ating kapa o kapatid sa pananampalataya, tayo po ay alipin ng pagiging makasarili. Or sabihin po natin, kapag tayo ho ay pinanghahawakan po natin, ay natin pakawalan ang galit at poot o yung mga kimkim sa ating mga puso, alipin tayo ng kimkim, sama ng loob at poot. Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos upang maging malaya, kapag ikaw ay pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan, bibigyan ka niya ng panibagong nais at panibagong puso. At ito po ay hahantong sa pag-ibig.
Pero hindi na po pag-ibig para sa mga kapatiran, pati na rin pag-ibig sa ating mga pamilya. Tayong mga lalaki, kung mahal po natin ating mga asawa, aalagaan natin ang kanilang espiritual. Kasi pinalaya ka ng Diyos eh. Mga asawang babae, kung ikaw ay pinalaya ng Diyos, hindi mo hahatulan ang iyong asawa to the point that they get discouraged, kundi ipapanalangin mo sila. Tutulungan mo sila, i-encourage mo sila. Magpapasako po tayo sa Diyos sa pamagitan po nila. Bakit po? Dahil tayo ho ay lumalakad sa pag-ibig. Dahil tayo pinalaya ni Kristo. At mga anak, magiging masunurin ka sa iyong mga minamahal na magulang dahil ang kanilang mga pinapayo mula sa Biblia ay para ho sa ating ikabubuti. So kung tayo po ay nakaranas ng kalayaan mula kay Kristo, ipapakita po natin ang ating pagmamahal sa anyo ng aksyon. Kaya sabi po ni Apostol Juan, wag lang tayo mag-ibigan, magmahalan sa pamagitan lamang ng mga salita, but love in action. So then mga kapatid, tayo po ba ay nakaranas ng kalayaan? Ito po ang solusyon. Sabi po sa talatang 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kaya sa susunod po na Friday, ano nga po ba ang solusyon ng Diyos para magamit natin ang ating kalayaan sa tamang bagay? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya nitong gabi mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral, meron po tayo natutunan sa ating 3 verses of Galatians chapter 5. We are made free in Christ, and the fruit of that freedom is to love one another sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Kaya nais ko po buksan ang ating Q&A nitong gabi sa mga taong at mga kapatiran na may mga katanungan related or unrelated sa ating mga pinag-aralan. Does anyone have any questions po nitong gabi, related or unrelated? Mukhang may question na po doon eh, sa dulong-dulo na yon. Any questions po? No? Okay. Kuya? Sabbath po, Sabbath. Okay. Sure. So, yung dun po sa Sabat, kahit na hindi na natin, kunyari, so for now, during our time, our present time, kahit Sunday pwede kang magtrabaho, okay na. Hindi yung sin. Yeah. As long as we're not, yung sabi niya, hindi tayo may stumbling block sa kapatiran. Yeah. That's a good question po kasi there's such a huge debate amongst Christians pagdating po dun sa topic of the Sabbath. Sa isang banda, there are Christians who believe that yung Sabbath day in Genesis chapter 2 is still in continuation pero nasa anyo na ng Lord's Day every Sunday. So ngayon, sinasabi po ng Biblia that every Lord's Day or Sunday in the New Testament, nagtitipon po ang church to worship Christ kasi nag-resurrect siya on an early Sunday morning. Ayon po sa Matthew 28 verse 1. Ngayon po, yung ikalawang kampo naman ng mga Kristiyano that do not agree with this, sinasabi po nila that the Sabbath day has now passed dahil nga po sa Colossians chapter 2 that ito po ay mga shadow lamang patungo po kay Kristo, which nung dumating si Kristo, siya na po naging katuparan ng lahat ng mga anino ng mga seremonya and Sabbaths and feasts. So then, when you look at the two, alin po yung nasa tama? We can say both of them have their valid points. Subalit, when we look at Genesis chapter 2, sabi ng Biblia, God sanctified the seventh day and made it holy. Which means, bago pa ho dumating yung kautusan ni Moises, yan na ay itinatag na ng Diyos before the law of Moses. Secondly, nung dumating po ang kautusan, when you read Exodus 20 and Deuteronomy chapter 5, ipinaalala po ni Moises
by the commandment of God sa mga Israelita, 6 days you shall work, but on the 7th day you shall not work because God rested, and you shall now rest dahil kayo'y pinalaya ng Diyos mula sa Egypto. So yun po ay para sa kanila. However, when we get into the New Testament, walang itinuturo po sila Pablo, walang itinuturo po si Jesus that the Christian should now keep the Sabbath day the way that the Jews did. However, posible that in the New Testament, as early as the book of Acts, nakikita po natin, every first day of the week na in the Jewish calendar, ito po ay hahantong na po sa Sunday or babagsak sa Sunday. Yung first day of the week para sa kanila, sila'y nagtitipon in memory of the resurrection of Christ. Kaya pagdating po natin in the book of Revelation, nakuha po ni Juan ang pangitain on the Lord's Day, which is on a Sunday. So ngayon, kung titignan po natin all the data na nakikita po natin in the New Testament, totoo, yung Jewish Sabbath is different from the Christian Sabbath to this extent. Yung Jewish Sabbath was a reminder, pinalaya po sila mula from Egypt. Pero yung Sabbath or Lord's Day ng mga Kristiyano is different in the sense. Kaya ho tayo nagtitipon on Sunday is because we remember yung ginawa ni Kristo for His new creation when He resurrected from the dead. Now, adding more, is it a sin to work on the Lord's Day? Here's another debate. Because sa Hebreo 10:25 nakalagay, huwag natin pababayaan ang pagtitipon. Subalit, may konteksto ho yun. Bakit po nasabi na may akda in Hebrews 10 na huwag pababayaan? Dahil, due to persecution, may mga ibang Kristiyano na ayaw na po nila magtipon dahil baka usigin sila ng mga Judaizers. Kaya iniiwan na po nila yung mga pagtitipon. However, we also have to understand that yung Sabbath ng Panginoon, it is not the man that was made for the Sabbath, kundi the Sabbath was made for the man. Which means, kung may mga kapatiran po tayo, for example, that are police, that are nurses, that are doctors, that are soldiers, ito po yung mga tinatawag ng mga theologians, work of necessity. Anong ibig sabihin po ng work of necessity? Yung work of necessity means this, dahil sa Biblia, lalo na po sa Roma 13 nakalagay, itinatag ng Diyos ang kanyang alipin na walang iba kundi ang pamahalaan. At ano po ang purpose ng government? To punish evil and to do what is good for civil order. Ngayon po, kung mawawala po yung mga police, kung mawawala po yung mga soldiers, kung mawawala po yung mga doktor and nurses on that specific day and something bad happens, hindi rin natin tinutupad yung sinasabi ng Biblia that we are loving our neighbors. Kailangan maging balanse ho yun. Now, there's also another exception. Because of the fact that a man must provide for his family, what if yung work po na yun ay tumama on a Sunday? Well, he could say that, you know what, I'm going to quit my job just to go to church. Sa isang banda, what you did was, ginawa mo yun sa Panginoon, pero what you also did ay walang kaayusan. Kasi sinasabi ng Biblia, a man must provide for his own household. So then, the best thing to do po in these situations is that, kung sa puso po ng isang kapatiran, they really want to be at church, but at the same time, they must provide for their household, nagiging balanse po sila. Subalit, hinihingi din nila sa Panginoon, Lord, give me a proper schedule. Ayoko manatili lagi sa ganito because my soul needs to be fed. May commitment ako sa family ko, pero may commitment din ako sa Diyos. Ayoko magkasala. So ngayon, the best thing to do is, in that situation, kailangan hingin ng kapatid na yon ng wisdom sa Diyos and much prayer para matupad po niya yung both sides. Kasi kung pababayaan po niya ang kanyang work para lang pumunta sa gawain, that's great. Kaya lang, he's breaking the other law, loving his family, providing for his family. Pero kapag itinoon naman niya ang kanyang isip in providing for his family to the point wala na siyang oras para sa Diyos, nakakasala din siya. So the best thing to do is to ask God for wisdom and knowledge about that situation. Pero sabi nga po ng isang Reformed Baptist na si Dr. Sam Waldron,
It is not a sin kung ito po ay work of necessity. Kasi nga, yung mga alagad ni Kristo in Matthew 12, on the day of the Sabbath, ano po yung ginawa nila? Kumain sila, tinulungan po nila ang kanilang kapwa, and they did what was right in the sight of God. Which means, may mga exception na binibigay po ang Diyos. Subalit, alam din ng Diyos ang bawat motibo ng bawat tao. So, hindi din natin pwede dayain ng Diyos na, oh, look, it's Sunday, pwede pala ako magtrabaho. Pero ang motibo, para lang yumaman. May mga kapatiran, they don't want to work on Sunday at bigat na bigat po ang kanilang kalooban of missing out. That they cry. Pero they have to do this for their family, which is utos din ng Diyos. Subalit kung hihingi po natin sa Panginoon yung wisdom at yung tamang direksyon, maibibigay ng Diyos sa atin yun. Kasi anything that we ask according to His will, He will give it to us. Okay? So hopefully that answered po your question. Okay, thank you po. Does anyone else have any questions po this evening? Related or unrelated sa ating mga pinag-aaralan? May mga katanungan po ba tayo? Nay? Nay? Masasabi po ba natin na malaya tayo kung yung isang tao hindi ka mapatawad, tapos ang pakiramdam mo, iiyak ka, malungkot, malaya ka ba mo? Kung kayo po ay nananatili sa kalungkutan, Halimbawa, ang pakiramdam mo ba, malaya ka? Kung yung taong ayaw magpatawad, tapos ang pakiramdam mo, yung lagi kang malungkot, maiyak dahil sa ayaw kang patawarin. yeah. Well, sabi naman po ng Biblia, Nay, that sa Mateo 5, kung alam mo na nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, o alam mo may galit siya, puntahan ho. Kausapin ang sarilinan. Ngayon po, there's two types of conversations po dito. Unang-una, yung ayaw po ba magpatawad, are they members of the church? And secondly, are they outside of the church? Ngayon ha, if they are members of the church, may proseso ho yan. Kausapin ang sarilinan, kapag ayaw pa rin, magsama ka na ng 2-3, pag ayaw pa rin, iharap mo na sa church. Ngayon po, if they're not members of the church, ito po yung tinuturo po ng Biblia, kausapin and try your best to reconcile. Pero kapag ayaw pa rin ho, Nay, ibigay na lang po natin yung sa Diyos. Kasi wala na ho tayong magagawa na eh. So, there's two types, yung church member at yung hindi member of the church. Kung hindi po siya member of the church, we can only go as far as we can, pero kapag ayaw, wala ho tayong magagawa. Pero nonetheless, sabi ng Biblia, mahalin, ipag-pray ho natin, pagpalain ho natin, gantihan po natin ang kabutihan para nawa, mabuksan po ang kanyang isipan. Hanggang doon na lang ho tayo, Nay. Papa. Kaya, Nay, kung yan po nararanasan po ninyo or just out of curiosity, if you've already made effort at ganun pa rin ho, ibigay na po natin yung sa Panginoon. Cast your care upon Him, for He cares about you. Okay? Thank you po, Nay. Anyone else? May katanungan? Yung mga kapatid po sa dulo. Do you guys have any questions? Okay. Anyone else po may questions related or unrelated sa ating mga pinag-aralan? Okay. Sister Jen. Excommunicated, ha? Okay. Yeah, well, here's the hard truth, Sister Jen. So, ang tanong po is, sa mga disfellowship from the church, besides panalangin, paano natin may papakita ang ating pagmamahal? Yung mabigat po na katotohanan po nito is this po. After na maipaliwanag sa kanila na dapat po nila magsisi at ayaw pa rin ho, sabi ng Biblia, iwasan natin sila. Huwag tayong makipag-usap sa kanila, kundi iwasan. Malinaw po yan sa 1 Corintios 5, talatang 11 pababa, that kapag may kapatid o
o nagsasabing kapatid pero nagpapatuloy pa rin sa ganito, ganyan, etc., etc., that it affects the reputation of the church, sabi ng Biblia, iwasan. Kasi kung makikita man kayo and you tell them you need to repent pero ayaw tanggapin, ano pa ba yung pag-uusapan ho afterwards? Kasi ayaw nga po magsisi. So we show our love by avoiding them. Pero may sinasabi din po sa Biblia, sa 2 Thessalonica chapter 3, wag natin sila ituturing kaaway. Kundi sa ating pag-iwas, ituturing po natin sa kanila, or rather, we will treat them bilang kapatid. So we can show our love to them by disciplining them in means of iiwasan natin sila. Hindi dahil may galit tayo, kundi itinuturing natin sila kapatid bilang mga mahal po natin sa buhay na nakarinig din ng salita ng Diyos, na maramdaman nila, bakit nga ako iniiwasan nitong kapatid? Para pumasok sa kanilang isip na sila po ay namumuhay sa kasalanan. Kaya nga sabi po ni Pablo sa 2 Korinto that one day they are hoping that ang mga ito ay magsisi. And then sinabi din po niya sa 1 Korinto 5, kailangang iwasan ng mga ito upang ipaubaya na kay Satanas. Ang ibig sabihin po na ipaubaya kay Satanas, once you disfellowship someone from the church, that's another way of saying ibinigay mo na in the realm of Satan, which is the world. So then, iiwasan na natin sila only to the extent that pagkatapos natin sila pagsabihan na kailangan nila magsisi, pero ayaw pa rin magsisi, we cannot talk to them. We cannot have fellowship with them. Kasi diyan papasok yung sinasabi ng Biblia, what fellowship does light have with darkness? So yun po ang mabigat na katuruan of this fellowship. After we have spoken repentance to them, at ayaw pa rin nila tanggapin, we show our love by not tolerating their sins, but avoiding them. So, hindi na po tayo hindi na pwedeng mag-share sa kanila ng words of God. Ng words of God po? Well, kaya nga naibigay na natin yung repentance ho eh. So kung sa unang pahayag pa lang ayaw nila tanggapin, what is twice and 3 times and 4 times gonna do? Tulad po nung prodigal son, Sister Jen, hindi naman hinabol nung ama yung anak eh. Hinayaan po nung ama yung anak na to do whatever he wanted. Pero dahil ang Diyos mismo ang kumilos dun sa anak, siya mismo yung nanumbalik. So yun ang hinihintay ho natin. Applicable po ba yan sa mga loved ones po natin, members of the family? Yeah. Tulad po nung ama na, yung prodigal son po What we could say po, Sister Jen, in that story, is only applicable kung yung mga tumalikod nakakilala na sa Panginoon o nakarinig na ng Ebanghelyo and yet tumiwalag. Kaya nga prodigal son po eh. They know something, they've heard something, they were a part of something, pero they backslided. So, in regards to our families or loved ones na hindi pa tumatanggap sa Ebanghelyo, to some extent, it's only applicable if they return to God in repentance, pero in the context of the church, hindi applicable po yun sa lahat, kundi sa mga nakarinig lang na tumiwalag po sa katotohanan. kung nakarinig na po pero hindi pa tumanggap, considered din ba yun? Parang hindi pa siya, No, kasi ang pinag-uusapan ho dito relasyon eh. So ang ibig sabihin po, ang lahat po ba ng tao anak? Tulad po nung prodigal son, anak siya nung ama eh. So ngayon, in the context of yung mga anak ng Diyos, yung mga nagpo-profess na anak ng Diyos, they've heard the Word, they've witnessed the Word, they've seen the Word, they've experienced these things, and yet kung tumiwalag po sila, they are considered prodigal to a certain extent. Kung sila'y nanumbalik, then applicable ho yun. Pero kung hindi sila bumalik, sabi ng Biblia, they were never really of us. Kung sila'y talagang kabilang sa atin, they were really not of us. So it's more applicable po, Sister Jen, sa mga taong that has heard the gospel, accepted it temporarily, but left. Pero if we're talking about evangelism, yes, ang lahat po sa atin, we must return back to God. Pero in that specific parable, I think it's much more appropriate to my understanding sa mga taong may relasyon to a certain extent na tumalikod. Okay? last na. Sure. Okay lang po bang sabihin ng
magulang. Okay lang po ba yun? Na gawin yun na hindi na tayo mag-share sa anak natin dahil hindi naman nakikinig, gano'n, or parang pinabayaan na lang din natin bilang magulang kasi what for pa hindi naman nakikinig, halimbawa gano'n, patuloy pa rin na gumagawa ng mga makamundo, gano'n. Okay lang po ba yun na Natigilan na ha? lang yun? As a parent, no. It will always be the responsibility of the parent to teach the children until they die. Regardless. Why? Kasi yun ang utos na nakikita po natin in Deuteronomy chapter 6. Yun ang utos na nakikita po natin in Ephesians chapter 6. Yun ang nakikita po natin in Proverbs 22. Now, there is a difference din po. Let's say, what if hindi na sila nakitira sa bahay? Hindi pa rin nawawala yung responsibility of the parent to remind. Kaya kung pag makikita po natin sa Proverbs chapter 3, nakalagay, anak, huwag mong kakalimutan ang aking mga payo. So that is a father na lagi nire-remind ang kanyang mga anak about yung wisdom. However, if you are not a parent, then no, that's not your responsibility anymore kasi nasabi yun na ho. However, may mga factors that take place. Bakit hindi nakikinig yung anak? There's factors. Una-una, it could be something that they are seeing in us na hindi maganda. So why would they want to believe? So that's one factor. Number two, we might be showing good example, pero kung hindi natin pinapractice yung discipline, hindi sila matatakot talaga. They're not gonna respect what we're saying. Kasi walang discipline ho eh. Number three, may discipline and may good example, pero kung ayaw talaga, we have to pray to God na buksan ng Diyos ang kanilang spiritual life. Kasi maaari ang kausap natin, mga patay sa spiritual. Pero it doesn't mean that porket hindi sila nakikinig ngayon, hindi sila pinili ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang mga pinili niya. May patotoo po yung si John MacArthur kasi sabi po ng isang pastor friend po niya, napakinggan ko ho, sabi po ng pastor friend, you know what? I don't think that my child is the elect. So sabi ni John MacArthur, sabi niya na, why would you say that? Ang Diyos lang nakakaalam, why would you say that? So ang ginawa po nung lalaki, after constantly sharing, after ilang years, tumanggap ang kanyang anak. So nung nalaman ni John MacArthur, kinuusap niya ulit ang kanyang kaibigan, sinabi niya, so I thought your child's not the elect. Which means, just because at the moment hindi sila nakikinig, does not mean hindi sila tatanggap balang araw. Subalit, yung order ng Diyos such as discipline, good example, and perseverance, kailangan manatili yun sa atin. And if we are consistent, tulad na sinabi dito sa Galatians 6, talata 9, huwag tayong magsasawa na gumawa ng mabuti. Sapagkat kung tayo ho ay magpapatuloy sa kabutihan, aani din po tayo balang araw. So bahagi po dito sa kabutihan, always pray for them, always love them, always share to them. Kasi hindi nila makakalimutan yon. That's for sure. They will not forget that. Pero we have to ask God na buksan po ang kanilang puso. So yung shake the dust off your feet sa mga hindi natin yun, members. Yeah, so yung shake the dust off your feet in Matthew 10, nasa konteksto po yun ng missional philosophy or evangelism. Kasi ang ginagawa po ni Kristo doon, isinugo niya ang kanyang mga alagad to go from house to house. So yan ang mga tao that have no relationship talaga sa Panginoon. Some of them are not related to them. Pero sa context of parent, hindi mawawala ho yan. Never mawawala po yan. Okay? Praise God. Anyone else have any questions po? Kuya, I think you raised your hands, yes. With regards to prayer, Pastor, may mga narinig na ako, kunyari, parang the way sila mag-pray is, kunyari, I rebuke the spirit of laziness or spirit of drunkenness. Tanong ko lang is, biblical ba yun na parang ituturing ng spirit yung mga Yeah. Honestly, sa isang banda, we do see where Paul says, God did not give you a spirit of fear. Pero I think that yung spirit na tinutukoy doon is not referring to an outside spirit, kundi
yung kahinaan ng ating own spiritual life. Nang ibig sabihin, God did not give you a spiritual life that is full of fear, but God gave you a spiritual life full of power and of sound mind. Now, yung masasabi natin, iba-ibang spirito na binabagit ng Biblia, humahantong na kasi po tayo sa tinatawag na demon possession. Demon possession. Tulad po ng yung mga demon-possessed ng Gadara or Gergesenes, talagang possess sila na masasamang espiritu. They have a spirit of legion na kung tawagin, for we are many. Pero in the Bible, what we do see is, ang nagiging kalaban lagi, kung bakit may laziness, kung bakit may drunkenness, kung bakit may sinfulness, ito po ay tinatawag ng Biblia, the flesh. So saan po nagmumula yung flesh? Sa ating makasalanan ng pagkatao at sa kahinaan ng ating espiritual. So bakit po lumilitaw yung mga bagay na yan? It's not because of demon possession if you're in Christ. Kundi sabi ni Santiago, every man is tempted of his own lust. Hindi sinabi every man is tempted dahil may masamang espiritu that is influencing him and wala siyang consequence or contribution po doon. We could say that there are demon forces and demon spirits that want to influence us, pero hindi natin pwede sabihin dahil sa kanila nagawa natin ito. Hindi natin pwede pagbintangan si Satanas sa lahat ng bagay. Kasi there is two elements po dito. The demonic influence that comes from the world at yung temptation internally na nagmumula sa atin. So sabi ng Biblia sa 1 Peter 5, be sober, be vigilant, for the devil is like a roaring lion. So sa isang banda, we have Satan that we have to be aware of, pero sabi nga ni Santiago, we also have to be aware of our own selves. Kaya sabi po sa Kawikaan 4:23, bantayan natin ang ating mga puso. Why? Because kapag ang ating mga puso ay hindi binantayan, it can be directed to temptation, and every man is enticed by his own lust. So yes, there are demonic forces that we have to be aware of, pero our own selves kailangan bantayan. Kaya nga sabi ni Pablo, patayin, put to death our sinful desires. Kasi lagi po tayo nakikipagdigmaan spiritually and also with ourselves. So yung katanungan po ninyo, should we pray na, I rebuke you spirit of fear, or I rebuke you spirit of laziness? No, ang tinuturo po ng Biblia, use the Word of God. Sabi ng Biblia, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee. Now, sa ministeryo ng Panginoon, there are cases where in the book of Luke and Matthew, nagpalayas talaga siya ng mga espiritu of infirmity. Talagang totoo po yun. There are demonic spirits na nagbibigay po ng infirmity sa mga tao. Subalit, for the Christian, hindi na tayo pwede mapusas ng demonyo dahil sumasa atin po ang banal na espiritu. So anumang kahinaan na dumilitaw sa ating buhay, yan po ay bunga ng ating lack of pagbabantay sa ating mga sarili and lack of discipline sa ating mga sarili. Kung bakit po nangyayari yung mga bagay po na yon. Okay? So, good question po. Anyone else have any questions po bago po tayo magtapos? Nay? May mga pastor po na habang nag-preach, nag-i-speaking in tongues. Pwede ba yung gano'n? Yeah. So, yung speaking of tongues, Nay, base sa aking pagkaintindi, it is a biblical gift na makikita talaga sa Bible. However, when it comes to speaking in tongues, ang tinuturo po ng Biblia is saan? Nagsasalita po ba sila sa church na walang interpretation? Or in private po? If in the church na walang interpretation, sabi ng unang Korinto, kailangan manahimik ko sila. Kasi hindi mauunawaan po ng mga kapatiran eh. At hindi lang po yun, wala sa kaayusan ng gawain kapag ganun ho. However, if it's in private, sabi ni Pablo, that's between them and God. That's between them and God. So masasabi ko hunay, sa mga kapatid natin na pastor na maaari gumagawa ng ganon, due to lack of knowledge maaari, that's the reason why nagagawa po nila yon. So sabi ng Biblia, kailangan mailagay po sa ayos. Subalit, kung may mga pastor ho na ipinagpipilitan po nila na magsalita ng tongues,
And yet, ayaw po nila mag-interpret kahit alam na po nila yung sinasabi ng Biblia para na maipakita their spiritual, tulad ng mga taga-Korinto, nagkakasala ho sila. Kasi wala na po yung sa kaayusan, kundi naghahatid na po sila ng confusion in the church. Okay? So madalas po yan nice sa mga charismatic, yung mga very hardcore na Pentecostal churches. Pero hindi lahat ng Pentecostal or charismatic churches ganyan, pero karamihan po sa kanila ganun. Okay. Any last questions po bago po tayo magtapos? Related or unrelated sa ating mga pinag-aaralan? Sister Jen? Kapag may halimbawa kapatiran po na parang, for example, kasi nakasanayan niyo yun, yung luluhod siya. Luluhod. Yeah. Okay lang po ba yun since nasa church naman po tayo, di ba? Mag-pray na nahulog. Pero kapag nasa church setting. Yeah. Yes and no. Yes, in the sense of hindi naman sinasabi per se ng Biblia na bawal po lumuhod. Matter of fact, it would be a sign of reverence ayon po sa Lumang Tipan and some parts of the New Testament when they're in the presence of a holy God. Subalit, may sinasabi din po ang Biblia po, Sister Jen, all things are lawful, but not all things are beneficial. So ang ibig sabihin po nun, kung kapag may pinayagan po tayo na lumuhod sa loob ng gawain habang ang lahat ng kapatiran nakatayo, that will give leverage sa mga ibang kapatiran na gumawa po ng different means of worship tulad po nito. Kapag pinayagan mo po yung isa na lumuhod, kailangan payagan mo rin yung isa na nakatapa. At yung isa naman na nakahiga. At yung isa naman po na nagtatangs. At yung isa naman po na iyak ng iyak to the point na maingay na in the church. So, is it lawful na lumuhod? Absolutely. Is it beneficial in the church? Not necessarily. Bakit po? Dahil what if yan po ay makatisod sa mga mahina sa pananampalataya? Pangalawa po, ang form of worship ay hindi nasusukat sa posture sa panlabas, kundi in spirit and in truth. So, I guess one question would be, ano yung motibo niya? Kung sasabihin niya, kinuusap daw siya ng Diyos, they have to show that in the Bible, saan makikita yon. Pangalawa, it can also be a form of selfishness at yung mataas na pagtingin sa kanyang sarili. That kapag siya'y nakaluhod at yung iba hindi, that can lead them to temptation na isipin, mas spiritual sila kaysa sa ibang tao. So, there are dangers sa mga ganung bagay. Subalit, nakaluhod man o hindi, ang inuutos po ng Biblia is worship in spirit and in truth. So, in this church, hindi yung pagluhod ang tinitignan natin. Ang tinitignan po natin is, ano yung makakabuti sa lahat. So, ang inuutos po ng Biblia, hindi pagluhod, kundi in spirit and in truth. And I believe yung sumasamba sa espiritu at katotohanan, hindi magiging problema sa kanila yon. Dahil hindi dapat nila isipin ang kanilang sarili, kundi yung kapakanan din ng iba. Tulad po ng Galatians chapter 5. Okay? Anyone else have any more last questions po before we come to a close? Okay? Going once. Going twice. Now, Brother June. Kahit nakahiga po pa, totoo naman yung panalangin. Sorry? Kung nakahiga ka, In the church? Or when you're praying? Okay. halimbawa na bigla na lang pumasok sa isip mo, Sure. Yeah. pero nakahiga ka, Sure. taimtim naman yung pagdadasal. Absolutely. Kasi sinasabi po, Brother June, ng Biblia, in 1 Thessalonians 5, pray without ceasing. So that just simply means talk to God all the time. That's a work, in bed, wherever you are, driving, pray without ceasing. Yeah. Yeah. Again, pag kinakausap natin ang Diyos, ang tinitignan po niya is not just the posture, but your faith. For without faith, it is impossible to please God. Right? For he that comes to God must believe that he is and is a rewarder of them that seek him. So, if you're seeking God, lying down, seeking God while driving, seeking God wherever. Walang kaso po yun. Okay?
Bro, you have a question? Okay. So mga kapatid, bago po tayo magtapos, there's something I forgot to share. Pero sa mga interesado sa mga manuscript tradition, nakalimutan ko po banggitin that here in Galatians 5, when it says here, sa talatang 14, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos, or in English, for the entire law is fulfilled in keeping this one commandment. Pagdating po sa mga ibang manuskrito sa tekstong Griego, hindi po yan ang nakalagay. But rather, ang nakalagay po dito in some manuscripts, according to the Nestle Aland, is the words, for you have fulfilled the entire law. So may textual variant na nakalagay for you, whereas dito nakalagay lang, tinupad na natin. Whereas in other manuscripts nakalagay, for if you fulfill the entirety of the law. Furthermore, when we get here, dun sa part ng Espiritu, or rather yung salitang magmahalan, sa talatang 13, pag nakalagay po yung salitang magmahalan, sabi po dito in verse 13, sabi po, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ng mga pagnanasa ng laman, sa halip magmahalan kayo't magtulungan. Rather serve one another humbly in love. Now, in some manuscripts, nakalagay po dito, love by the Holy Spirit or love through the Holy Spirit. Okay? So I just want to share that just in case you're interested about yung ibang manuscript renderings. And other than that, magpasalamat po tayo sa Panginoon and tayo po ay magbigay ng doxology sa ating Diyos.